Bye, cutie. Hindi ito ang ating huling pagkikita. Bulong niya sa mahimbing na natutulog na dalaga. Nagmamadali siyang nagbihis sa kanilisan ng lugar. Malapit na siya sa mansyon nang mapansing wala sa kanyang kamay ang wristwatch niya. Lubhang mahalaga iyon sa kanya. Pero wala na siyang panahon upang balikan pa iyon. Sigurado naman siyang ibabalik din iyon ng mga staff ng hotel sa kanya. Saglit niya lang kinuha ang mga kailangan niyang gamit saka muling sumakay ng kotse at nagpahatid sa driver sa airport. Biyahing outside the country ang trip niya ngayon. Dadalo lang naman siya sa isang conference na sigurado siyang lalo pang makakatulong sa kanya upang mapaunlad ang kanyang kumpanya. Sa edad na 28, masasabi niyang narating na ng Angels Express ang tagumpay. Napabilang ito sa kilalang kumpanya ng bansa na siyang pangunahing courier ng iba't ibang produktong lokal at maging international. Unang itinayo ito ng kanyang ama, ngunit bago pa ito binawian ng buhay dahil sa isang malubhang karamdaman, naging bagong presidente siya ng Angels Express at dito niya napatunayan na kaya niyang paunlarin at ipakilala sa buong mundo ang nasabing kumpanya. I can't believe I am her first. Bulong niya sa sarili nang maalala ang babaeng kasama niya sa buong gabi. Sir, mukhang ang ganda ng ngiti niyo ah. Mukhang natagpuan niyo na ang babaeng magpapasaya sa inyo. Boses iyon ni Mang Donnie. Ang kanyang driver na maliit pa lang siya ay driver na ito ng kanilang pamilya. Kaya naman tinuturing niya itong kapamilya na rin. Paano niyo naman nasabi, Manong Dino? Haniya sabay iling. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi niya. Kasi parang may kakaiba sa inyo, Sir Mark eh. Sana nga tama ang hinala ko, sir. Kasi alam niyo naman ang senyora. Sabik nang makita ang apo niya. Hayaan mo si Mama, Manong. Sanay na ako dun. Saka di ko pa iniisip ang bagay na yan sa ngayon. Masyado pa akong busy sa kumpanya para isingit pa ang love life na yan. Haniya sabay tawa ng mapakla. Sanay na siyang minamadali ng ina na mag-asawa na siya, pero parang di pa niya natagpuan ang babaeng magpapasaya sa kanya. Yung tipong sabik siyang makita ito pagkatapos ng ilang araw na hindi ito makita. Yung tipong nagagawa nitong espesyal ang normal na araw niya. Pero alam naman niyang wala nang ganun sa totoong buhay, kaya nga hindi niya minamadali ang bagay na iyon. Kontento na siya sa mga babae niya ngayon. Iyong walang level, walang dapat asahan, at higit sa lahat, hawak niya ang kanyang oras at walang magdedeman ng panahon niya para lang samahan ito sa kung saan man ito gustong pumunta. Palabas na ng kotse ang binata at naglalakad sa pasilyo ng mahagip sa kanyang paningin na animoy kamukha ni Emma. Napatitig siya bigla sa mukha nito hanggang sa tuluyan siyang nilampasan ng babae. Napakisap siya ng maraming ulit, saka napailing-iling. Imposibleng si Emma iyon, pero nilingon niya ito saka tinawag. Emma? Tawag niya sa babae. Yes, sir. Huminto ito saglit at nilingon siya. Noon niya napansin na namamalikmata lamang siya. Oh, sorry miss. Akala ko kasi kakilala ko. Haniya, saka ngumiti ng tipid. Tinalikuran naman siya ng babae. Umayos ka, Mark. Galit na bulong niya sa kanyang sarili. Nakahanda na si Emma sa pagpasok sa trabaho. Mabuti na lang talaga. Malaki ang naitutulong ng scarf sa kanya. Nagawa niyang itago ang di dapat makita ng sino man na nasa kanyang leeg. Sa tuwing naaalala niya ang mga iyon, di niya mapigil ang sariling bumangon ng inis sa puso niya. Kasalanan iyon ng lalaking iyon. Mabuti na lang talaga. Local trip lang sila ngayon. Kahit papano, di niya masyadong iindahin ang sakit ng kanyang ulo. Hey Emma, kamusta? Bungad sa kanya ni Luna nang sumakay na siya ng eroplano. Kasama niya ito ngayon. Nakikita niya ang masayang mga ngiti nito at ang makahulugang mga tingin. What's that look for, Luna? Wala sa loob niyang tanong. Nilampasan lamang niya ito.
May mahigit kalahating oras pa bago lilipad ang nasabing eroplano. Oh, please, Emma. Don't act like a little brat, as if walang nangyari. So tell me, how was your night with that hot Mark? Nakangiting wika nito, na halatang excited sa kanyang ibabalita. What? Sigurado ka ba talaga na si Mark ang kasama ko kagabi? Natigilan siya sabay biglang napahinto. Oh yes, honey pie. Di na kita inustorbo pa. Mukhang nag-e-enjoy naman kayong dalawa eh. Kaya sige na, i-chika mo na sa akin dali. I can't wait. Parang kinikilig pang wika nito, na animoy na iihina. Di niya maintindihan ang reaksyon. Luna, I hate you na talaga. Bakit di mo man lang ako pinilit na umuwi? Gosh, sa sobrang kalisingan ko. Aniya, sabay tapik ng kanyang pisngi ng magkasunod. You mean you spent the whole night together? Nanlaki ang mga mata nito. So how was it, Emma? Siguro ang wild ng Mark na yun sa bed, ano? Well, sabi ni Erwin, pihikan umanuyang si Mark. Kahit pa babae na ang kusang lumalapit. Pilit naman umanong lumalayo ang lalaking yun. Kaya, ang swerte mo, girl. Mahabang sabi nito na para bang normal lang na bagay ang pinag-uusapan nilang dalawa. Halos di siya makapaniwala. Naniniwala kasi siya na virginity ang pinakamagandang regalo na mabibigay niya sa lalaking mapapangasawa niya balang araw. Pero dahil sa nangyari, para bang ang babaw ng tingin niya sa kanyang sarili. I lost my virginity sa taong di ko naman masyadong kilala at dahil lang sa one-night stand. Aniya, tutop ang noo sa labis na pagsisisi sa nangyari sa kanya. It's okay, Emma. Don't be too hard on yourself. Sa una lang yan. Kami nga ni Erwin maraming beses na namin ginawa ang bagay na yan. Magigising ka na lang isang araw, di mo na mararamdaman ang guilt na yan. One day, matatanggap mo na lang ang mga nangyari. So chill up, girl. Malay mo, mababalo sa iyo ang Mark na yon at di ka natatantanan hanggang mahulog ang loob nyo sa isa't isa. Nito, na di niya maintindihan kung pinalalakas ba nito ang kanyang loob o paaasahin siya sa isang bagay na sa una pa lang ay sobrang labo na. Tuloy lang ang buhay. Tama si Luna sa pagdaan ng mga araw ay di na masyadong nabahala si Emma sa mga nangyari. Paminsan-minsan, bumabalik sa kanyang isip ang lahat pero agad rin naman niyang winawaglit sa isip. Kailangan niyang gawin iyon upang mapatawad niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Kahit papano, nagagawa niyang normal ang mga araw niya habang nasa trabaho. Pinag-iigihan pa rin niya ang kanyang trabaho. Kasalukuyang nasa first class siya ngayon naka-assign. Lilipad na ang eroplano. Di tulad sa economy, iilang tao lamang ang nasa VIP ngayon. 3 tao lang. Isang lalaki ang nasa unahang bahagi ng upuan. Tinawag siya nito. Di naman niya nakikita ang itsura ng lalaki, pero sa ayos nito, ay masasabi niyang di lang ito basta mayaman. Miss, excuse me. Tawag nito sa kanya, sabay taas ng kamay habang abala sa hawak na dokumento. Agad naman siyang lumapit sa tapat nito. Saka lamang ito nag-angat ng ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ganon na lamang ang gulat niya na mapagsino ang lalaking kaharap. Ikaw? Garalgalang boses niya sa labis na pagkagulat. Have we met before, miss? You seems familiar. Nito sa kanya na para bang nag-iisip. Parang gusto niya itong sabakin. Sino bang makakalimot sa lalaking ito na siyang may gawa ng maraming kiss marks niya sa katawan nang magising isang umaga? Kinumpirma iyon ni Luna na magkasama silang dalawa ng lalaki ng gabing iyon. Miss, untag nito habang hinahagot siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Excuse me, sir. I'll be back in a minute. Niya, saka saglit na tinalikuran ito.
Naalala niya ang mamahaling relo na kailanman ay di niya hiniwalay sa kanyang bag. Lagi itong naroon at sa tingin niya, tamang pagkakataon lamang upang isauli iyon sa lalaki. "Sir, I think this wristwatch belongs to you." Aniya sa lalaki na makabalik siya. Nilapag niya sa ibabaw ng dokumentong hawak nito ang sinauling bagay. Pansin niya, agad ang pagbabago ng reaksyon nito. Saglit lamang itong nagulat at nagpabalik-balik ang tingin sa relo at sa kanya. Tuloy, parang gusto niyang magsisi sa ginawa. Mukhang sa paraan ng mga titig nito ay para bang may hindi siya mababasang emosyon sa mga mata. "I remember now. Tama, sa club. Kaibigan ka ng nobya ni Erwin. Hello, Miss Alcantara. It's good to see you." Anito sa kanya nang makita ang nameplate niya sa bandang kaliwang dibdib. Ewan ba niya, ngunit inatake ata siya na nakakabinging kabog ng kanyang dibdib na mga sandaling iyon. Lalo na ang paraan ng mga titig ng lalaki sa kanya. "May I take what you want to eat or drink perhaps, sir?" Formal niyang wika nang mabaling ang atensyon nito. Parang ayaw niyang marinig ang mga kasunod nitong sasabihin. "I changed my mind, Miss Alcantara. Parang gusto kitang kausap hanggang sa lalapag ang eroplanong ito sa airport. I believe di mo nakakalimutan ang gabing namagitan sa ating dalawa." Wika nito, kasabay na makahulugang ngiti. Titig na titig ito sa kanyang mapupulang mga labi. Umatras siya ng isang hakbang upang di masyadong malapit dito. Kahit pa iilang tao lamang ang nasa bahaging iyon, bigla yata siyang naging di komportable. Pinagpapawisan siya ng malamig, lalo na nang maalala ang mga ginawa nito sa kanya. "Don't think na makakalayo ka pa sa akin, Miss Alcantara. Sabihin na lang nating it's a big mistake na nakilala mo ang isang katulad ko." Anito, sabay ng isang malawak na ngiti. Parang gusto niyang kilabutan sa mga narinig. "Sir, if you have nothing to order or you don't need anything, I have to go. Kailangan ko pang asikasuhin ang iba pang passengers on board. Have a good day." Aniya, ngunit bigla siyang napapitlag nang hawakan nito ang kanyang kamay. "No need to rush, Miss Alcantara. I believe this plane offers the best services to the passengers. But I think di ko muna kailangan ng services na yun for now. Well, see you in 3 days, Miss Alcantara." Anito, sabay halik sa kanyang kamay. Nagdulot iyon ng kakaibang init sa kanyang katawan, kasabay ng pagliparan ng mga paro-paro sa kanyang tiyan, na animoy nabuhay sa boltaheng mayroon ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Mabilis niyang hinila ang kamay mula sa lalaki. Labis ang kanyang kabang nadarama. Agad niyang tinalikuran ang lalaki, saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang makabalik na siya sa kanyang upuan. Huminga siya ng malalim. Tumatak sa isip niya ang mga sinabi nito. Parang kinilabutan siya bigla. Nagbabanta ba ito o sadyang pinaglalaruan lamang siya ng lalaki? Muli siyang bumuntong hininga. Ginawa niya iyon hanggang sa tuluyang mawala ang kabang nadarama niya. Parang gusto na niyang lumapag na ang eroplano. Para kasing ang sikip ng mundo niya. Di sukat akalain ni Mark na makikita niya si Emma sa mismong eroplanong sinasakyan niya. Buong akala niya kasi kanina, namamalikmata lamang siya tulad na nangyari sa kanya noong nakaraan. Kaya ayaw niyang mapahiyang muli. Ngunit di niya inakala na si Emma nga ang babaeng kausap. Napag-alaman niyang dito ito nagtatrabaho. Lihim siyang napangiti. Mukhang hindi na niya kailangan panghanapin ito dahil kusa niya ito natagpuan sa di inaasahang pagkakataon. "Relax, Mark. Makikita mo rin naman siya in 3 days. Haniya, habang hawak ang wristwatch na kanina lang hawak nito. Inaamin niyang laging pumapasok sa kanyang isip ang tagpong kasama niya ito at ewan ba niya, pero isang bahagi ng kanyang isip ang nag-uudyok na muli itong makasama. Parang nasasabik siyang matikman muli ang mapupulang mga labi nito, ang nakakabighaning katawan, at lahat ng tungkol kay Emma ay kinababaliwan niya. Hindi siya santo,
para di pagnasaan ng isang tulad nito, kaya pinapangako niyang mangyayari iyon. Tatapusin lamang niya ang pinagkakabalahang partnership niya sa isang kilalang negosyante ng bansa. 3 araw ang palugit niya upang ganap na maklose ang nasabing kasunduan. Pero mukhang masyadong matagal ang 3 araw na iyon. Nakakabaliw ka, Emma. Ngayon lamang ako nagkaganito. At di ako titigil na di ko nakukuha ang gusto ko. Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Kunin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng isasend ko sa iyo. Alamin mo lahat ng oras ng trabaho at higit sa lahat, kung saan siya nakatira ngayon. Aniya sa assistant sabay send ng buong pangalan ng dalaga. Isang malapad ng ngiti sa kanyang mga labi ang makikita sa kakampanting na upo sabay pikit na mga mata. Palabas na ng building si Emma. Mag-aalas 10 na ng gabi. Na-late kasi ang lapag ng eroplano dahil nagkaroon ng di inaasahang trouble sa eroplano na tumagal ng 2 oras bago tuluyang naayos. Kanina lang, tumawag si Luna. Niyayaya siya nitong mag-club at dahil nasa mood naman siya, plano niyang sumunod na lang doon. Ayon pa sa kaibigan, may susundo umano sa kanya nang sa ganon di siya matagalan. Habang nakatingin sa kanyang suot na relo, huminto sa tapat niya ang isang magarang kotse. Bumukas ang bintana at para bang tumigil ang pagtibok ng puso niya nang mapagsino ang sinasabing susundo sa kanya. Ikaw na naman? Huwag mong sabihin na sineryoso mo ang sinabi ni Luna na sunduin ako. You know what? I changed my mind. Hindi na ako tutuloy sa club. Kayo na lang. Haniya dito habang tinataas ang 2 kamay na para bang sumusuko. Bumukas ang pintuan ng kotse at lumabas na ito. Come on, Emma. Huwag mong sabihin na hindi ka malang naawa sa akin. May kalayuan din kayang binyahe ko. Ang totoo, halos kalahating oras na ako naghihintay sa iyo. Nito sa kanya. Nakatayo pa rin habang nakabukas ang pintuan. Well, di ko sinabi na sunduin mo ako, okay? Kaya di ko kailangan makonsensya sakaling hindi ako sasama sa iyo. Haniya na wala talagang balak na baguhin ang pasya. Okay, if you're not in the mood, pwede naman kitang ihatid na lang sa tinutuluyan mo kung ayaw mo talagang mag-night out. Pamimilit nito. Ano bang di mo maintindihan, Mr. Agalos? Ayokong sumama sa iyo, okay? Kaya kong umuwi mag-isa. Haniya sabay nagpalingalinga upang makahanap ng masasakyan. Sa tingin ko mahihirapan kang sumakay sa ganitong oras, Emma. Nguwi ka nito sabay sandal sa kotse. Mukhang wala talaga itong planong umalis. Napabuntong hininga siya. Mukhang mahihirapan nga siyang makahanap ng masasakyan. Mukhang sakto ang timing ng pagdating nito. Fine. Haniya, mukhang tama nga ito. Dahil halos 5 minuto na rin siyang nakatayo doon, pero wala talagang dumadaan na pwede niyang sakyan. Sa bagay, masyado na rin kasing late. Habang nasa biyahe, kinakamusta nito ang kanyang araw. Nagtatanong rin ito tungkol sa kanyang trabaho. Nakalaunan natagpuan niya ang sariling masayang nakikipag-usap dito. Gusto umano nito makipagkaibigan sa kanya. Wala namang problema iyon. Sa tingin niya naman, mukhang mabuting tao naman ito. Huminto ang kotse sa tapat ng isang restaurant. Nagtatanong ang mga mata niyang nakatingin dito. Ngiti lamang ang naging sagot ng binata. Nag-alangan pa siyang pumasok. Siyempre wala pa naman ang sahod niya. Saka sakto lamang ang pera niya sa wallet. Dagdag pa na mukhang mamahali ng mga pagkain sa lugar na iyon. Tara, samahan mo naman akong kumain. Nagutom kaya ako sa kakahintay sa'yo. Ayaw mo nun. Di mo na kailangan pa magluto pagdating sa bahay mo. Please. Nito sa kanya. Aba, mister. Di po kita sinabihan na hintayin ako. Saka di mo obligasyong gawin yun. Pangalawa, wala akong pera kaya di ko kaya manglibre sa'yo ngayon. Prangkang sagot niya sa mga hirit nito. Eto naman, bakit? Sinabi ko ba na ikaw magbabayad? Saka wag mong sabihin na di ka nagugutom. Kaya siguro ang payat mo kasi madalas ka nagsiskip ng meals.
Dagdag pa nito, sa huli pumayag na rin siya. May masasabi talaga ito sa halos lahat ng bagay. At di niya namamalayang napapalagay na ang loob niya sa binata. Di na siya naiilang dito tulad kanina. Napapansin niya ring mas lalo itong gumagwapo lalo na ako nakangiti. Nakakainis nga dahil agaw atensyon ito sa lahat ng girls habang papasok sila sa nasabing restaurant. Napapitlag pa siya nang hinapit siya nito sa bewang upang sabay silang dalawa. Mabuti na lang talaga di siya nagmukhang alalay sa porma niya ngayon. Kahit papano, masasabi naman niyang di naman siya kahiya-hiya na kasama ang binata. I used to eat here kasama sina mama at dad since I was a kid. Nito nang maupo silang dalawa sa harap ng pangdalawahang mesa. Inabot dito ang menu at ito na ang nag-order. Really? Ang galing naman. Bahagi ng memories ng kabataan mo ang restaurant na to. Niya sabay ngiti ng tipid. Yeah, muntik na nga itong mag-close. Buti na lang nakabawi. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang legacy ng may-ari. Ang magluto ng masasarap na putahe. Mabuti ka pa. May masasayang memories kasama ang dad mo. Niya na may himig ng lungkot sa boses. Di na rin niya tinuloy ang iba pang sasabihin. Masyado na kasing personal iyon. What do you mean? You know, you can tell me anything. Well, pinagbubuntis pa lang ako ay tinuturing na akong pagkakamali ng tatay ko. Kaya ni anino niya ay di ko nakilala. Pero hindi naman yun mahalaga sa akin. Kahit pa, yes, isang parte ng pagkatao ko na pakiwari ko'y di buo. Ganon talaga siguro yun. Niya sa kapilit ng umiti ng tipid. Sorry to hear that. Wala ka bang balak na makilala ang daddy mo? Wag na. Saka na lang siguro paghanda na ako. Sa ngayon kasi, puro panunumbat lang ang nasa isip ko kaya sa tingin ko di pa perfect time. May bahid ng lungkot ang kanyang boses. Oh well, sorry kung pinaalala ko sa iyo ang dad mo. Ang mabuti pa, kumain na tayo. I'm sure mabubusog ka sa pagkain nila dito. I'm sure. Babalik-balikan mo din gaya ng ginagawa ko. Pag-iiba nito sa usapan. Nagsimula silang kumain. Tama nga ito. Masarap ang pagkain kaya naman nagawa niyang kalimutan ang sama ng loob niya kanina lang. Magana silang kumain dalawa. Natigilan pa siya nang bigla nitong pinasidahan ng daliri nito ang gilid ng kanyang pang-ibabang labi. May sauce pa lang naiwan doon na di niya napansin. Tuloy di niya maipaliwanag ang nararamdaman. Para bang may kung anong parte sa puso niya ang bigla na lamang tumibok kasunod ng malakas na kabog nito. Ngunit sa huli, di na lamang niya iyon pinansin. Hindi niya dapat binibigyang panahon ang ganong pakiramdam. Dapat matuto na siya sa kanyang pinagdadaanan. Huminto na ang kotse ng binata sa tapat ng apartment ng dalaga. Masyado yata siya nag-enjoy sa pakikipag-usap dito nang di niya na malayang nakarating na sila. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Saka sabay na naglakad papasok sa gate ng kanyang apartment. Sa tapat na siya mismo ng kanyang pinto nang magpaalam na kay Mark. Nag-atubili pa siya kung paano ba dapat magpaalam dito matapos ang ilang oras na magkasama silang dalawa. Akmang hahalikan niya ito sa pisngi na siya rin namang gagawin pala ng binata, kaya nagkasalubong ang kanilang mga labi. Saglit pa siyang natigilan, ngunit muli siyang siniil ng halik ng binata. Bagay na di niya nagawang tanggihan. Bagkus, tinugon niya iyon. Eto na naman siya. Umiral na naman ang galing nito kaya di niya magawang tumutol pa. Yurki, tanong nito sa pagitan ng mga halik. What? Nagtatakang tanong niya. Ngunit ng matauhan, binigay din niya dito ang hinihinging susi upang mabuksan ang pinto. Habang nanatiling nakahapit sa kanyang bewang ang isa nitong kamay. Madilim pa ang buong apartment nang sila'y pumasok. Di na niya nagawa pang buksan ang ilaw dahil muli siyang naging abalha sa pagtugon ng mga halik ng binata. Tanging ang liwanag sa labas ng bahay ay nagsisilbing liwanag nila.
Di niya maintindihan ang sarili. Ngunit di niya kayang labanan ang damdaming hatid sa kanya ng binata. Sa bawat haplos ng mga kamay nito, ay iba yung init ang binubuhay nito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napayakap siya sa batok nito na magsimulang bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib na di niya namalayang natanggal na nito ang pagkakahuk ng bra niyang suot. Dito lang po ang part 2. Abangan ang last part, the finale. See you soon!